Mars. Hayaan mo, Bekbek. Pag nakapagtapos ako, tapos magkaroon ako ng medyo maayos-ayos sa trabaho, pag-aaralin kita. Talaga, Kuya Nato? Promise. Pati si Ate Grace. Sir. Gusto kong imbestigahan mo ang pagkamatay ni Diana. Malakas ang kutob ko na may nagtangka sa buhay niya. Sino ba may motibo para mamatay si Diana? Gusto kong imbestigahan mo ang pamilya ko. Andrew, basta. Bakit mo naman ako tinawag na Nato? Eh kasi tinataranta mo ako, di ba? Ha? Tinataranta saan? Tinataranta mo kasi ako kung ano yung mga sinasabi mo. Uy! Hindi kita tinataranta, ha? Wala akong ginagawa. Kamusta? Ano nangyari? Bati na ba kayo? Hindi mo naman nasabi yan. Kasi kanina, Kuya Nato, hindi mo siya pinapansin eh. Natuloy, nagtatampo siya. Huwag mo napansinin yun. Hindi nagtatampo yun. Tsaka, may iba na kasing trip yan si Ate Grace mo. Kaya ganyan yun. Sana nga, hindi mo inisip na ako si Nato. Bakit ko naman iisipin yun? Oo nga naman. Bakit nga naman niya isipin? Aray! Grace! Ang sakit nun, ha? Sige, kung ganun, mamaya pagkatapos ng trabaho mo, okay lang ba? Mag-dinner tayo mamaya. Tayong dalawa lang. Okay lang. Akala lang niya si Andrew ang gusto niya. Pero ikaw ang gusto niya. Di lang niya alam. Buti ka pa eh, no? Ganyan yung mga naiisip mo. Alam mo, minsan magkwentuhan kayo ni Ate Grace mo, ha? Kwento mo yung mga bagay na yan. Ako naman medyo makapagkukulo niya. Sige na, pasok na ako. Nasaan po kayo nung February 25? Friday, mga alas 3 ng hapon. Ano ito? Ano yung pinagtatanong mo? Iniimbestigahan mo ba kami? Pwede naman pong sa presinto natin pag-usapan to. Pero sa palagay ko, mas gugustuhin niyo pong dito natin pag-usapan ito. Ano bang binibintang mo sa amin? Ba't di mo kami diretsuhin? Wala po akong binibintang sa inyo. Nagtatanong lang po ako. Ma'am, kung nalaman ni Madam Helena to, mawawalan ako ng trabaho. Nandito lang ako sa bahay ng mga panahong yan. Naghahanda ng hapunan. Mapapatunayan niya ng mga kasambahay dito. Nasa opisina ako. Gusto mo magtanong ka sa mga gwardya? Ako ang magsasalita sa harap ng abogado ko. Kaya kung meron kang kasong isasampa sa akin, gawin mo. Lalaban ako. Gusto ko makita ang anak ko. Nagpasabog pa tayo ng bangka hindi naman pala kaya panindigan. Hindi naman ako magpapakilala bilang ina niya. Sir, hindi naman po kailangan pa ng abogado. Kung sasabihin niyo lang po sa akin kung nasaan kayo ng February 25 at sa oras na itinatanong ko, kasi yun po yung oras ng pagkamatay ni Mrs. Diana Wong. Patay na si Diana? Charles! Charles! Ano sasabihin niyo? Kayo si Anastasia, si? O anong dahilan niyo para kilalanin siya? Bahala na. Ano ba nangyayari dito? Inaiimbestigahan tayo ni Charles dahil sa pagkamatay ni Diana. Pati ba naman tayong pamilya niya, pinagdududahan niya? Charles! Ano tong kalukuhan na pinapaimbestigahan mo kami lahat, ha? Sa pagkamatay ni Diana? Pumatay sa kanya. Gusto naman nagtangka sumira sa kanya, no? Hindi malalim hindi na pumatay sa kanya. Eh bakit kami? Pamilya mo kami, asawa mo ko. Asawang walang ginawa kundi pagsilosa sa Diana. Bad idea, ma'am. Malilintikan tayo kay Madam Helena. Lalo po ako. Basta gusto ko makita ang anak ko. Ma'am, saan ka pupunta? Dali lang. Baka may makakita sa'yo dyan. Alam ko, nang selos ako. Pero hindi ibig sabihin nung pinatay ko siya. Noong pa man sinasabi ni Diana, buhay ang anak namin. Ngayon nandiyan na si Elizabeth. Totoo lahat ang sinasabi niya. At hindi siya balik. Pero kinumbinsin niyo ako lahat na wala na siyang pag-asang gumaling. Sinisisi mo ako. Tapatin mo ako, Katarina. Ano kilala mo sa nangyari kay Diana? How dare you! How dare you accuse me for killing your wife?
Wala kang kasalanan, hindi ka dapat nagagalit. Ba't lang talaga akong magalit? Dahil ako naman ang biktima dito. Paano ka naging biktima? Charles, bata pa lang tayo! Bata pa lang tayo, minahal na kita! Ginawa ko lahat para mapansin mo lang ako! Pero ano ginawa mo? Pinakasalan mo si Diana. Tapos ano nung nabaliw siya, pinakasalan mo ako. Akala ko akin ka na! Yun pala siya pa rin ang mahal mo. Ngayon, alam mo, Wednesday, ginawa mo lahat nang wala sa litas mo. You're so unfair. Inaakusahan mo ako na pinatay ko si Diana. Paano mo ginagawa sa akin yun, ha? Di sana iniiwan mo na lang ako! Gawin ko lahat para malaman kung sino pamatay kay Diana. Sasailali lahat sa investigasyon. At hindi ikaw! Asawa mo ako, Charles! Asawa mo ako! Kung wala na natitira, respeto dyan sa katawan mo! Aalis ako sa bahay na to! Wala na akong pakialam sa'yo! Gawin mo ang gusto mong gawin! Sana ako na lang nga ang pumatay kay Diana. Laga ako ka rin pabalik sa akin, Charles. Pinapangako ko yan sa'yo. Castor, meron ka ba kilala na pwede natin ipasok ng katulong? Nako, ayaw ko na magrekomenda. Baka pag nagnakaw yan o lumayas pa, ako pa masisi sa uli. Alam ba magkano binibigay ng agency kada ulo? 3,000! Nasaan po kayo nung biyernes, mga alas 3 ng hapon? Sa sementeryo, binisita ko yung namatay ko anak. May makakapagpatunay po ba na nandun kayo ng mga oras na yan? Oo. Multo, patay. Sino pa ba ang kasama ko sa sementeryo? Pagkatapos po nun, saan kayo pumunta? Ako! May kakilala akong pwedeng mamasukan. Ayan ka na naman, Epang. Sino naman yan? Hindi, basta isang buwang deposito, tapos isang buwang advance. Basta magaling ba yung ipapasok mo, wala tayong magiging problema sa pera. Tarantisado yan. Masipag yun. Magaling pa magtrabaho Ano? Sa supermarket. Saan pong supermarket? Sa Cubao. Galing po kayo sa Chinese Cemetery hanggang Cubao. Mga anong oras po kayo dumating ng Cubao? Siguro mga alas 4. From Chinese Cemetery hanggang Cubao, 30 minutes lang po ang inabot ng biyahe niyo? Oo, bakit? Hindi po kayo na-traffic? Hindi. May aksidente po sa EDSA nung araw na yon. May sumabog pong bus. At halos ng oras na yon, walang gumagalaw na sasakyan doon. Kaya siguro hindi nyo alam na may sumabog na bus doon dahil wala kayo sa Maynila. Nasa Batangas kaya? Saan kayo pupunta pa? Papalamig lang muna ako sa labas. Hindi kami magkasundo ni Katarina Pa, huwag ka na malungkot. Alam ko namang masakit ang nangyari sa'yo dahil kay Mama. Alam mo, buo sana ang pamilya natin, Elizabeth. Sisiguro ko, magiging masaya tayo. Paano po si Tita Katarina? Siya po yung asawa niyo, di ba? Alam ni Katarina, simula pa lang, ginawa na pagmamahal ko kay Diana. Sige po. Sana buhay pa si Mama, no? Nakarana sana ako ng tunay na pagmamahal ng pamilya. Thank you po, Dad. Ingat kayo,
Asan ang asawa? Wala pa ho siya. Inaantay ko rin ho. Hindi siya pumasok sa opisina. Ang daming trabaho. Pagdating naman talaga kay Diana, si Charles palagi apektado. Marami ka na nainom, Charles. Bakit ko siya nakita ulit? Mabuhayin ako ng loob para malubog ulit. Gagaan ba ang loob mo kapag nahuli ang pumatay sa kanya? Siguraduhin ko mabubulak siya sa kulungan. Paano kung si Katarina may gawa nito? Excuse me ho pa. Katarina, tumigil ka. Huwag mo akong lokohin. Baka akala mo nagtagumpay ka. Lahat naman ginawa natin, di ba? Para malayo si Charles kay Diana. Kaya lang ang problema, matindi ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Kaya inaasahan kong kakape kita. Hindi ko sinasabing gusto ko si Charles kay Diana. Kaya lang, hindi natin papipigilan ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kahit sino. Kahit ama ko. Pagbabayarin ko sila sa naginawa nila kay Diana. Mukhang konkreto naman ang alibay ng daddy niyo. Marami makakapagsabi na nasa bahay lang siya na maganap ang trahedya. Ganon din si Margaret Wong. Pero wala na si Diana. Eh baka mangyari niyan. Pati negosyo ko, mawala. Hindi ako makakapayag niyan. Sana makausap niyo siya. Makakarinig siya sa akin, sigurado yan. Kiniklaim ni William na nasa opisina siya ng oras na yon. Si Katarina. Tulungan niyo rin sana akong makumbinsi siya na wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay ni Diana. Wala ka pa talaga kinalaman doon. Sa kanilang apat, inconsistent ang sagot ni Katarina. Wala po talaga. At base sa mga tao na kausap ko sa Batangas, may nakakita sa sakyang gamit ni Katarina.